Congrats po, nakatapos po tayo ng anniversary at nakapagpahayag po tayo ng salvation sa mga bago. So, paalala ko po, ngayon, una po ay bago tayo maghayag ng salita ng Diyos, nagkapasalamat po tayo sa lahat ng tumulong at naging bahagi ng ating pong anibersaryo. Salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Diyos at ang Diyos na po ang bahalang magpala po sa inyong ginawang pagpapagal para sa gawain ng Panginoon. At alam po ng Diyos yan. At sabi ng Bible po, ano daw po ang sabi ng Galatians chapter 6 verse 7, ano ang ginawa ng tao sa Diyos, yun ang babalik sa Kanya. Sabi ng Bible, hindi niyo manadaya ang Diyos, kung ano ang tanim ng tao, yun ang Kanyang aanihin. Pagpalain kayo ng Panginoon, paspasan kayo ng Diyos sa inyong ginawa. Pangalawa po, yung mga nag-ID, yung mga hindi patapos sa assessment, at yung pong ngayon pong Abril, mag-start po yung ating, yung pong mga nakatapos na, na-assess na, mag-start na po ang inyong session 1 monthly, yung sa core values. At yung pong mga nag-aaral pa, mamaya pong hapon, meron po tayong tinatawag na ID, yung mga bata sa Kasaninico. So mamaya mag-start po tayo ng alauna, pila-pila na lang. Tapos po, nandiyan ba si Sister Tess? Wala si Sister Tess ano? Wala si Sister Tess? Wala po. Okay, so mag-pray po tayo. Dahil yung po natin kapatid ay nasa yung isa, namuwi na ng Pampanga. Pag-pray natin na makasubo po siya doon ng maatinan. Pero ang kanyang pong training, online po dito sa atin. So, hindi ko po niya active. Si Sarah po, lumipad na. Nandun na ba siya? Nandun na siya. So, mag-pray po natin mga kapatid natin na walay sa physical, pero kasama po natin spiritual. So, yan. Magpalay naman sila ng Panginoon sa kanilang inalagyan sa kanilang lugar. Si Sister Tess po ay mag-pray po natin dahil uwi po yata siya, mag-prepare po siya umuwi sa Mountain Province para buuhin ang kanyang pamilya. At sabi po niya ay babalikan niya ang kanyang asawa, pagbuuin yung kanyang pamilya para magamit siya ng Panginoon sa pagbubuo din ng mga pamilya as a living testimony. Mahirap kasi mangaral kung hindi naman yung ginagawa po. So, pag-pray po natin siya sa ating mga individual. Bukas po, Lunes, yung gusto kong sumali ng fasting 5 days. Start po bukas, 7 to 11. 7 to 11 pong fasting. Araw po fasting, 6 to 5, alas 6 na umaga, fasting na, mag-break na alas 5. Pero po, pwede kayong kumain ng gabi. So, araw-araw lang po fasting, pwede po kayo mag-water fast, kung hindi kaya ng walang, magtubig kayo. Yun lang pong gusto at mayroon pong pinagagawa ang Panginoon sa inyo. Sali po kayo, 5 days, makakatulong po ito sa inyong kalusugan. Yung po mga na may maintenance, pwede kayo mag-participate as you want. Pero, pwede kang uminom pa rin ng gamot. Siyempre, bago mag alas 6, kain pa ng gamot. Pagdating ng 6 o'clock to 5 o'clock, ang walang kain. Pagdating ng alas 5, kain. 5 araw po ito. Sa atin po ito sa atin as mga naglilingkod sa Panginoon. Kung gusto nyo mag-participate. Ngayon, pananampalataya niyo po yan. Wala po itong pilitan, yun lang pong kinikilos po ng Panginoon ang pwedeng sumali dito. Kasi pagdating po ng mga magmahal na araw, meron na naman 3 araw late. Ang PMC naman, kabuuan ng lahat ng PMC, may 3 days fasting din. Ganun din po yung pamantayan. Meron po kasi tayo mga pinagpapasting sa Panginoon. So dito, kung meron po kayo mga prayer request kayo, dito niya isali. Isali po nyo dito, isend nyo sa Jesus sa Disciples, ang inyong po pinagpapasting para madala po natin sa prayer. So, ngayon po sa atin, dito sa church, kasama po ang grupo ng equippers, ay marami po tayo siguro, mga libo-libo, may libo po tayo magpapasting mula bukas hanggang Biyernes ng pag-ayuno. Ang pinag-aayuno po natin ay reach and equip. Yan po yan. Yung pag-abot at pagbubo. So ngayon, ang ipagpapasting natin, yung mga naabot natin, ang mga nagtaas ng kamay, yung sinanggap, hindi kasi natatapos doon. Kailangan silang bubugin. At sila yung madala natin sa paanan talaga ng Panginoon na sila ay mag-aral. Naalala po ba niyo si Marta sa si Maria? Si Marta, abala.
Ganun din po si Rosan doon, no? Talagang, isa lang na talaga dapat kunin, yung mag-aral talaga ng salita ng Diyos. At nakuha po ni Maria at hindi nakuha ni Marta. Pero pinaniwanag ng Panginoon kay Marta. So, yung pong mga magpapasting, kaluluwa pa magpapasting natin. Tapos magpo-convention po tayo ng October. So, prepare na po tayo. Dalawa po ang maghahanda natin. Ang October, convention. So ngayon siguro pwede kayo mag-akay ng marami. Kasi ang balita ko, Muntalban lang, dito lang sa Manila. Parang Muntalban lang. Kung nakarating na kayo sa bagong Inaris Stadium, abay, masugang lamig daw doon. Kailangan mo ba ako ng jacket? Dahil sabi ninyo, nagpunta daw siya doon, dinamig daw siya. Nagka-jacket pa siya. So baka doon, hindi natin alam. Mas malapit lang, wala nang sasakyan kukunin, iuupa natin sa sasakyan, ipamasahe na lang pupunta doon, back and forth. So ang kailangan lang natin ngayon, ang ating project ngayong mag-start ng May, ay yung pagpuproduce ng sino nakadamit? Tayo mga dera, yan, nakadamit ng ganyan. Mag-another tayong damit ng ganyan, ganyan na ganyan pa rin ang forma, pero iba ng kulay. So, kayo pa lang po palala, yung gustong lahat magkaroon ng t-shirt, kayo pa lang po ay papatrabaho na natin kay Marlene kung magkano abutin ng mga isang t-shirt para ilang buwan yan. May, June, July, August, September, October. 6 months. So, imposible din makaipon ng mga halagang 600 para sa magandang uniform. Para pagdating po ng hapon ng convention, identify na tayo PMC, base camp. Okay po, sa umaga, gamit pagsamba, sa hapon, ang kanya-kanyang identification. Amen po ba? So ngayon pa lang, handaan natin, unahan natin ang national. Kasi mag-t-shirt sila ulit. Kung gusto naman natin sumali ng t-shirt nila, okay lang. Basta may handa kang ganito. Pangbayan. Pero 6 months pa. Ito yung paalala lamang po. So, start ng May, start na ang ating pag-produce ng t-shirt. Kaya po yung bawat isa sa atin na gustong sumali, magkaroon ng t-shirt, magandang ating bayad. Ang trabaho naman ni Marlene, magkambas na siya, kung magkano mga abutin doon sa pinagagawa. Saka kung anong klaseng t-shirt. Pag gusto nyo gayahin yung t-shirt ng Lagon, magkano po yung sa Lagon? 550 daw yun. Pwede yung gano'n. Parang gano'n. Tingnan nyo yung uniforme ng Lagon. Na sister way na, mayroong gano'n eh. Pwede gayahin. Para hindi ka ano daw mainit. Depende. Basta meron po tayong 6 months na pag-prepare. Sila lamang po ang aking paalala. At ngayon po, Merkules, yung po mga iba na hindi po na-ID, puli ng Panginoon, sinaresent sa si Ronnie, nagka-ID na po sila yung Merkules. Lapakan natin po sa Panginoon. Ang ating pong goal ay matapos natin lahat ng dito sa PMC Base Camp na mga hindi pa nag-ID. I-ID natin sila lahat. As soon as possible, available po tayo everyday. Huwag lang gabi. Okay, araw-araw po, pwede dito sa campus, dito sa church, campus natin, na mag-ID. Habang naghahantay ako ng estudyante, pwede po tayo mag-ID. So kaya po, yung po mga hindi pa na-ID, himukin po natin silang ma-ID para makalabas po tayo. Marami na po kasi naghihintay sa labas. Meron pa na ba? Hindi, sabi ko, hindi pa ako lalabas hanggat ang sa loob ay hindi ayos. Hindi natapos. So, meron na po tayo yung 34 na undergoing ng ID. So, dako po tayo ngayon. Purihin ng Panginoon. Sana po meron kayo naalala sa ating paalala. Ngayong umaga, nais ko pong daling kayo ngayon sa mensahe ng pinagpala. Okay. Sa binasa ni Sister Phoebe, makikita natin dyan sa beginning verse 27 at hanggang verse 28. Andyan po ang sigaw, pinagpala. Mapala. At nakakay po sa English po, ang sabi po sa New Living Translation, ang sabi dito ay, ang sabi niya, as he was speaking, a woman in the crowd called out, God bless your mother, the womb from which you came, in the breast that nursed you. Sabi po ng babae, ang sumigaw habang si Lord nagsasalita, habang si Lord nag-preach,
kasalukuyan nagtuturo at sumasagot sa mga questions ng mga tao. Isang babae ang sumigaw. At ang sabi ng babae, ang sabi doon ay, pinagpala, bilinis ni Lord, o mapalad. Yung babaeng sa iyo ay nagbuntis at sa iyo ay nagpasuso, nag-nurse, nag-alaga. Pag dating ng verse 28, may sagot si Lord. Pero puntahan muna natin yung verse 27. Ang babae ay sumigaw. Pag pinansin po niyan at binasa po natin mabuti yan, titignan po natin yan, makikita po ninyo, may dahilan ang babae kung bakit nasabi niya yun. Mapansin po ninyo, bago po yan, marami pong ginawa si Lord na miracles, sign and wonders mula sa verse 1. Nagpalayas po siya ng masamang espiritu, nagpagaling ng bingi. Pinalis po niya masamang espiritu, nagbibingi ng pagkabingi. Espiritu mo para yun, yung nagbibingi. May espiritong pumasok para hindi siya makarinig. So lahat ng klase ng karamdaman, may espiritu pala siya. Now, maraming ginawa si Lord na miracles, sign and wonders, mga kahangahangang tanda. At sunod-sunod po yun. So makikita po niya, pag binasa po niya sa mga anong talata, napakarami. At sabi nga dyan, dinagsa si Lord ng maraming tao. At halos, ang sabi po dyan, wala po siyang siksikan yung mga tao. At habang siya nangangaral, nakita ng babae kung anong mayroon. Nakita niya yung ginawa ng Panginoon ng mga kahangahangang tanda. At doon lang yung babae nakasaksi ng ganong miracles, ganong sign and wonders. Sino sa inyo dito, nakaatin kayo ng gawain, nakita po nyo, dinala po lumpo. Tapos pinag-pray, lumakad, nakakita na kayo ng ganon? Wala pa, ano? Dito po, gusto nyo makakita ng ganon? Di po ba? Pananampalatayang kailangan. Hindi pa tayo nakasaksi ng ganon na dinala. Hindi nakakatayo, hindi nakakalakad, pero nung ipinag-pray, nung pastor lumakad. Ganito po ang nangyari. Nakita ng babae yung mga tandang ito. Nakita po niya kung gaano karaming tao ang pinagaling at pinagpala ng Panginoon. Kaya sabi ng babae, grabe itong tao ito. Ang sabi niya, sumigaw po siya sa sobrang amazement ng babae, sa sobrang paghanga, sa sobrang, ang tawag natin doon, sa sobrang pagkamangha. Naisigaw po niya. Hindi niya napigilan. Naranasan niyo po bang may nagpiprit sa sobrang tuwa, may sumisigaw? Ako po naranasan kong ganyan. Sa sobrang tuwa, nung Marikina yata yun, anniversary ng KMC Marikina. Kasagsagan na tayo po ay sinamahan ng Holy Spirit sa preaching. Anniversary po yun, speaker po ako. Sa sobrang tuwa nung founder ng KMC, nakapasigaw siya. Ang galing mo pala, pastor, mag-preach. Hindi niya nasabing, praise the Lord. Na sobrang paghanga niya na isang bansot na tulad ko nag-preach, narinig niya, nakapasigaw yung babae. Ang galing mo pala, pastor, mag-preach. Parang ganito. Sa sobrang paghanga na nakita ng babae sa Panginoon, nakapasigaw po siya. At ang sabi niya, mapalad ang babaeng sa iyo'y nanganak at sa iyo nagpasuso. Ang sinasabi po niya, pinagpala yung nanay mo na mayroon siyang anak na katulad mo. Di po ba? Balik tayo. Sabi sa Kawikaan, pag anak mo daw ay matalino, pinagpala ang nanay mo. Dahil mayroon siyang anak na matalino. Pag ang anak daw ay tawag yan, masino, maalalin sa pamilya, at may pusang palo sa bahay, ang sabi niya, ang batang yan ay ang nanay niyan mapalad sapagkat mayroon siyang anak na ganyan. Amen po ba? Mga magulang. Mapalad kayo kung yung mga anak kayo na mga hindi pasaway. Pinagpala kayo. Wala hindi kayo hahanapin sa barangay, gano'n. Pero yung magulang na lagi sinusundo, nakabarangay, ako lang, isa lang yan. Ito tamo si ganyan, ang bato. Di ba? Anong reaksyon ko? Yan. Pero pag matino yung anak at sasabihin mo, wow, praise the Lord.
Pag nakagawa naman ng mabuti, galing sa eskwelahan, pinahabagan ng teacher, tinatakan sa kamay ng star, biglang nasalong sa akin, ako, star ako. Sabi niya, okay, galing ko, ano pa? Ganun. Pero sabi nga dito, mapapasin nyo, honor ng magulang, kaya nakita ng babae, isang babae Hudyo, na kung saan, sa kanila, may honor ang parents. So nakita niya, na sabi niya, mapalad, pinagpala, blessing. Blessing is the woman, ang sabi niya gano'n, sabi natin sabay-sabay, blessings. Blessed. Are you blessed? Gusto ko niya ma-bless. Sabi. Kaya lang, sinagot si Lord. Anong sagot ni Lord? Sabi sa 28, ang sabi ni Lord. Pero, sumagot si Jesus, higit na mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Hindi naman ni Lord kinontra. Ang sinabi lang ni Lord, pinapala nga ito, pero higit. Sabi natin sabay-sabay, higit. Gusto ninyong maging higit na pinagpala. Ang sabi ni Lord, mas higit na pinagpala o mapala o bless ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Sa ibang salin po ay, ang sabi po dyan ay, ang sabi ni Lord dito, Jesus replied, but even more blessed. Ang nakalagay po dito, more blessed are all who hear the word of God and put into practice. Mas maganda rin sa English. Mas mapala daw po yung nakikinig at pagkatapos ipinapractice. Ang ibig sabihin po niyan, ipinamumuhay. So ang blessings po talaga, kung gusto nyo pinagpala tayo ng Panginoon, nasa pamumuhay talaga ayon sa salita ng Diyos. So, balik po tayo sa devotion. Pag walang devotion, wala kang ipamumuhay na salita ng Diyos. Wala ka rin maririnig sa Espiritu ng Diyos. Nandiyan po ba kayo? Yan ang kahalagahan po ng salita ng Diyos. Kung wala kang Bible, ano naman ngayon ang ipamumuhay mo para pagpalayan ka ng Panginoon? So dito, ayon sa salita ng Panginoon, oo, yung mga magulang natin pinagpala, pero mas higit na pinagpala, o more blessed, yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, o nakikinig sa Diyos, at ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Kanina, ang libusyon ni Pastora, yung tungkol sa ikapo, tungkol doon sa mga saserdote at mga pari, mga tagapagturo ng kautusan, na may pagdating sa pagbibigay ng mga kautusan ni Lord tungkol sa ikapo, pero may nakalimutan sila tungkol sa mga bagay na dapat ipinagmumuhay nila ayon sa salita ng Diyos. Ang sabi nila, tama na kayo mag-ikapo. Hindi nga, yun ang isa sa mga talatang hindi sinira ni Lord ang pagbibigay ng ikapo. Kundi sinabi niyang tamang gawin niyo yan. Pero huwag naman yung kalimutan yung iba. Okay, nag-ikapo ka nga naman, pero inaapi mo naman yung kapwa. Anong silbi ng ikapo mo? Hello? Nag-o-offering ka nga. Salbahe ka naman sa kapitbahay mo. Anong silbi ng offering mo? Nagpa-project hagay ka nga. Tumutulong ka sa mga proyekto ng simbahan. Salbahe ka naman sa ibang tao. Ano yung silbi nun? Nagbibigay ka nga ng portion po na sa pastor. Pero sarili mong pamilya, hindi mo maayos. Anong silbi nun? Ay, ibig sabihin ng Panginoon, makikita nyo, pagpapalay lang tayo ni Lord, magiging blessing lang tayo. Kaya nga, sinira ni Lord yung ganung prinsipyo. Kasi ayon sa mga Hudyo, tunay na karangalan ng magulang ang anak na maayos. Kaya, nakararangal. Alala niyo yung pamilyang umalis, pumunta sa lugar ng mga babita, yung pamilya ni Naomi, sino nakakilala kay Naomi? O sa Tagalog, Noemi. Nung pumunta sila sa lugar ng mga Moreo, ng Ammonites, nagkanamatay yung kanyang asawa at mga anak niya, at ang naiuwi niya lang, pag-uwi niya, byuda na siya, balo na, at pati yung manugang niya, na si Ruth, balo na rin. Kaya nung pag-uwi niya, dahil sabi niya nung bata pa siya, si Noemi, ang tinatawag na babaeng pinagpala. Pagbalik niya, huwag niyo lang tawagin si Naomi, kundi tawagin niyo lang ang babaeng pinagkaitan ng biyaya ng Diyos. Buti na lang, may manugang siyang Noemi, natutubo sa kanyang kalustaan.
Naiintindihan niyo mga kapatid? So makikita niyo, tunay na pinagpala ang alin. Kaya bakit pinagpala ng Panginoon si Noemi? Kasi tinuruan po siya si Ruth, tinuruan po siya ni Noemi kung anong dapat niyang gawin ayon sa salita ng Diyos. Pag ginawa mo ganito, si Boaz hindi titigil hanggat hindi niya magagawa ang kanyang tungkulin ayon sa salita ng Diyos. Kaya nung magawa na ni Boaz, yung salita ng Diyos, pinagpala sila. Kung makikita po ninyo, dito sa salita ng Diyos, sabi ng Panginoon, mismo ang Panginoon, kung i-apply natin ito sa ating buhay, nasa pakikinig. At paano ka naman makakapakinig kung walang nagpipreach ng tulad nito? Mas maganda pag sa individual, pag may sarili kang Bible at meron kang guide at nagbasa ka, mapapakinggan mo mismo ang tinig ng Diyos. Kasi pag nagbasa ka na ang salita ng Diyos, makakausap mo ang Diyos. Kasi salita ng Diyos ito eh. So sabi ni Lord, mas mapalad ang nakikinig o nagbabasa na hindi pag-usap sa Diyos at ipinamumuhay ito. Ano yung ibig sabihin nito? Kung anong nabasa mo, i-apply natin ito sa ating buhay. Kaya maganda po, kung gusto natin mas higit. Sabi natin sabay-sabay, mas higit. Gusto nyo na mas higit tayo na pinagpala. Kung pinagpapala ang mga hindi mananampalataya, dapat mas higit tayong pinagpala. Dapat sa atin nakikita yun na tayo munlad. At gagawin ng Panginoon yun kapag ipinamumuhay natin ang kanyang salita. At paano natin ipapumuhay ang salita ng Diyos kung ito ay hindi natin ginagawa? Marami tayong may encounter dito sa salita ng Diyos, lalo pag umaga. Ang dami-daming God's principle i-apply natin. Nung binabasa ko yung aklat ng bilang, yung tungkol sa pagpapalat sumpa, sa chapter 28, mapabasa ko nyo doon na ang sabi ni Moses sa mga Israelita, ito yung pangako ng Diyos na kung susundin nyo ang lahat ng pinagagawa ng Diyos, ito yung magiging blessings ninyo. Pero kung kayo at ang iyong lahi ay tumalikod sa Diyos at gumawa ng mga hindi ko gusto sa lahat ng pinakasuklang na sa akin, sabi ng Panginoon, ito na ang mangyari. Lahat ng sakit na pinamalas ko sa Ehipto, ang sabi niya, nakasulat lahat ng karamdaman, di ba? Pag pinasa mo aklat ng yung lahat ng karamdaman ibinigay sa Ehipto, nakasulat sa Old Testament. At ang sabi ng Panginoon, yung pang mga sakit na hindi nakasulat sa Biblia, ipapagaw mo sa inyo at sa inyong henerasyon. Grabe. Pag pinasa po niyo ang Deuteronomy chapter 28, nabasa niyo ba yun? Kagabi? Grabe. Binasa ko po, sabi ko, matindi talaga galit ng Panginoon sa mga taong ayaw sa Kanya. Kaya kawawa yung walang Word of God. Hindi talaga tunay na pinagpala. Dito pa lang sa lupa, miserable lang magiging buhay niya. Mas mapalad yung may Word of God araw at gabi. Bakit? Bakit kung masasabi ng pinagpala? Eh madadaan mo kasi. Malalaman mo kung ano yung dapat mong gawin araw at gabi ng iyong buhay. So yung Word of God, hindi natin pwedeng ismulin. Siya yung pinaka-top priority ng ating buhay. Without this, ang Word of God, mayroon na tayong Bible, hindi naman natin binabasa, hindi tayo nag-devote kay Lord, hindi tayo nagbabasa, hindi tayo nananalangin, hindi natin binubulay po yung Word of God para makapulot po tayo ng may practice natin araw-araw. Hindi tayo mapagpala ng Panginoon. Kahit yung linggo ka magsimba, kung wala ka nito, personal sa iyong buhay, wala. Hindi ko masasabing ikay pinagpala. Maaaring sabihin ng iba, pinagpala, ano ba? Sino ba dito? Pinagpala si John at si Annalyn. Nakapagpatapos ng mga anak. Oo. Pero higit silang pinagpala kung ang mga anak nila susunod sa Panginoon. Kung nakikinig at namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Andyan po ba kayo? Amen. So tayo, Pastor, pinagpala kayo, Pastor, di Pastor din. Dahil ang ganda ng anniversary nyo, may litsun. Pwede ko po silang sagutin. Pwede po. Pero higit na pinagpala kung yung mga tao sa Piska ipamumuhay ang salita ng Diyos. Aros gabi. Kaya sabi ko, Ninong Willie, noong ang pagpapala namin, wala po dyan. Sabi ko, saan? Nandito po. Yung mga nagdidevotion lang. Meron po akong 32 disciples na nag-ID. Sila lang po ang consider kong disciples in this church. 32 lang.
So ngayon, nadagdagan. 34 na. Naka-session 1 na si Caricel. Ang sabi ko nga, pagdating ng araw, naayos na yung mga papel nyo. Pagkasal na kayo, kung may kasalang barangay, kung ayos pang lisensya ko dito, pag intindi na handa. Sabi ko, yung kapatiran, pwede magbigay ng panghanda. Amen? Amen. Diba? Maayos kayo. Bas, mapapala kayo. Kasi nagkaroon na kayo ng salita ng Diyos na basihan ng inyong buhay. Nandiyan po yung mga kapatid. Kaya kung mag-convention man, yung mga nakadamit na uniform, matanong yan, Pastor, ilan yan ang disciples mo? Kasi ngayon, yung mga taga-baliti, hindi na kuha sa katanong sa akin, Pastor, ilang miyembro mo? Hindi ko sinasagot. Pastor, ilang miyembro mo? Wala akong miyembro. Kayo siguro marami, ako wala. Pag hindi nagtanong, hindi ko sinasagot. Pag nagtanong, bakit Pastor wala akong miyembro? Di naman nagtanong ka, sagutin kita. Saan mababasa sa Bible na pinapagawa ako ng miyembro? Malalaman, pagpapala na sila ng Panginoon. Bakit? Nasa Bible yung akin, yung kanila wala. So yung hindi nagbabasa ng Bible, gagawa ka talaga ng miyembro. Kaya yung mga pastor na gumawa ng miyembro, hindi halos nagbasa ng Bible. Amen? Saan yung babasa sila nagpagawa ng Christian? Wala naman ha. Ano nakalagay sa Matthew 28? Gawin alaga. Estudyante yung gawin. So, kailangan daw ma-enroll sila. Saan? Sa kingdom ni Lord, mag-enroll. O, nung nakaraan, sila reset sa Kasiguni, nag-enroll. Kinukasap po sila, pinungan po sila ng personal. Are you willing? Ang malaga sa kanila, sila yung willing. Ibig sabihin, mahagi din sila ng karya ng Diyos. Napansin niyo si Sakeo. Nung marinig po nila yung salita ng Panginoon, ang sabi niya, sinabi niya agad ng Panginoon sa bahay niya. Sabi ni Lord, lahi dito ni Abraham. Dito ba? So doon nag-start ang kanyang ID. Mga kapatid, napakalaga mo ano ba natin ito. So, ano nga yan? Hearing in obedience. Practice ang pag-practice. Dati hindi natin alam. Kaya ngayon yung mga lahat ay dito, yung mga na-disciple, tapusin po natin. Pupusan po tayo ng next level. Yung po mga na-assist na, tapos ng assessment, si Roy, kinakasap ko na, sabi ko, baka Sabado, pag nandito na kayo sa Durang Alagon, pwede na kayo sabayan ni na Christian sa kanina Irlene para sa, ang tawag natin dito, para sa unang session po ng Corvallos, para mag-usap. Monthly yun, i-start na ngayon. Kasi magpapasok ng tag-araw. At least, bago mag-tag-araw, nakatatlong buwan tayo ng sessions. So, okay. So, makikita po natin, marami tayong matututunan at may pa-practice pagdating po dito. So, ang keywords, hearing and obedience. Walang linayo po yun dyan sa pagbubog at sa pag-abot at pag-bubog. So, kaya po yung mga nag-akay, yung mga naingganyang magdala ng kaluluwa, hindi po natapos doon ang inyong responsibility. Pagpapasting nyo pa rin sila, papanalangin pa rin sila, na sila ay, huwag nyo silang titigilan. Kung nangulit kayo sa kanila, kung sila inaanyayan nyo palang umatin sa anniversary para makapakinig ng salita ng Diyos, dito po sa paghubog, triple ang inyong pamungulit. Kung inimbita natin sila ng 10 beses nating sabi ng sabi, follow-up ng follow-up, nung nadala natin kay Lord, sa para niya at tumanggap, triple pa ng pamumulit ang gagawin natin na, uy, magano ka, kumusta ka, magano ka, magtuloy-tuloy ka, sasamahan kita, tutulungan kita. Lahat na yung gagawin natin gawin. Andyan po mga kapatid. Tuloy-tuloy po yun hanggang sa mag-commit po siya ng ID. Andyan po ba yung mga kapatid? Tuloy-tuloy po yun. Hindi po titigil ang pamumulit. Napansin nyo ba, tinigilan ko ba kayo? Pag napansin ko na kasama sa nag-process at hindi nag-devotion, pinadadala mo ito ng update. Tinatanong ko yung devotion. Kasi baka may devotion nga lang, hindi nagsisend. Dahil hindi ba, ang katwiran ay pagpapang na po yung cellphone ko, o
Parang sabi, bilang mo ako pastor. Diba? Ako lang mapera, talagang bibilang kita ng cellphone. Kaya lang, totoo, kaya na may cellphone ng bago, magdidikusong na. O Facebook lang ako pagin mo. Sabihin mo, kailan kaya ako magiging monetize dito? Sige lang. O lahat na lang, social media, pinasukan na. Facebook, Instagram, TikTok, abay. Pag sobra-sobra ka na dyan, tukan na kita dyan. Diba? Mapalad ang marinig mo ang salita ng Diyos at ipapamumuhay. Si Lord mismo may sabi. So siya po ang mapalad. Kaya magtatanong tayo sa bawat isa atin kung sino mapalad, tingnan mo yung katabi mo. Kung siya nag-a-apply ng salita ng Diyos, araw at gabi, yung God's principle ng kanyang ginagawa, mapalad yan. Kaya pag nagbabago po ang buhay ng tao, dati nakita nyo, tulad ng patuto ni Nico, na ako po ako si Nico, tawag soy-soy, ngayon ako po masamang tao, tawanan ng mga tao, talaga, masama talaga. Piniwanag niya. Ganyan, di masama naman talaga. Eh talaga naman ang tao wala sa Panginoon, masama talaga. Hindi, yung nakinig sa kanya, may natutunan. Ilan ang akin niya? 4 yata, 5. Kung sasagaan ni Nico yun. Kung kulit mo dati sa kanila ay isang beses lang. Ngayon, 3 times mo gagawin. At lagi kang humble lang doon. Oy, basta ka. Yan. Hindi mo tipigilan yun. Yun ang winning. Yun ang winning power natin. Yung ating influence sa kanila. Yun ang i-apply natin. Napakinggan natin, hindi natin sasayangin. Kita ko si John, kung magpatuloy kung tulad sa lulubog lilitaw, tinitingnan ko yung kumpare ko sa uliyan, hindi nakatingala, bilog-bilog na ta. Kaya ako dito Kasi may makakinigan. Mga kapatid, napakahalaga na makita natin ito. So kaya, magandang bagay ang inyong ginawa. Ang pag-a-apply ng salita ng Diyos na nakikita sa atin, isang matinding model. Yung testimony ng dalawa na nasa YouTube. Kung gusto nyo mapanood, nasa YouTube. Nakapanood ko ng buong KMC. Yung ating anniversary. Pag hindi po tayo nakapunta ng anniversary ng Inigan, sa linggo po ay magkaroon tayo ng video na sama-sama. Video po tayo, makukuha tayo kitera ng video. Magbabati tayo ng sabay-sabay. Babati tayo, pagkatas pamadala natin sa kanila. Dati nakakap muna tayo. Yung ngayon, hindi na ba no? So mga kapatid, napakahalaga. Ang mensahe natin ngayon ay pagkikinig at pagkasabuhay ng salita ng Diyos. So anong meron sa message na ito? Kung talaga ang salita ng Diyos pamumuhay natin, diyan makikita ang pagbabala sa akin. Kita-kita. May kantang kanyan eh. Yung hindi makakaila. Di ba sa DCS, may kantang kanyan. Hindi makakaila. Naalala ko tuloy na ako yung bata pa, na edad ko po siguro 13. Medyo may pagkapilyo po ako. Mayroong matanda doon na talagang matapang na matanda, si Lola Kikay. Na ayaw niya na yung din sa kalsada niyan, ayaw niya may nag-iingay sa kanya. Pag inang-ingay, lalabas ko yung may daldalang muskulos. Ay pag Pasko, di kami mangangaroling kami. Laging wala yun. Eh nakita namin, di sinusubo yung bahay ng araw. Alam mo yung bahay na mayroong sign? Yan. Oo. Sasabihin, wala kaming ano dito. Pag magkakaroling ka, sabihin, wala. Sa iba kayong mangaroling, wala ka dito. Eh nakita ko yung ilalim ng bahay, punong-puno ng balat ng ano yung suman. Ibos kasi sa Bicol yun. Alam mo yung ibos sa Bicol? Yung dahon ng nyog, ng karusutso, ang ginamit. Kasi sa amin, pagka-dahon ng saging, hindi na yung ibos. Ang tawag namin yung suman. Dito kasi sa atin, ang suman, yun eh. Baliktad ano. Yun. Punong-puno ng balat ng ibos. Kaya pagdating ng karoling, sabi ko, si Lula, ang bubon. Sabi ko, kanta kami niyan. Sabi ko, pagkakaroling natin, sabay takbo. Sabay bahay, ni Lula Kikay, dos por dos ang nakabantay. Pagkatapos na kate, dahil makarirong, may ubak, may ibo sa sirong. O, hindi nyo na yung tininig ko sabihin. Hindi makakaila,
may balat ng ipos sa ilalim. Ibig sabihin, hindi makakaila, kitang-kita ang ebidensya. O ngayon, makita niyo mga kapatid, kung tayo namumuhay, i-twist natin, balikan natin, kung sa atin namumuhay tayo sa salita ng Diyos, hindi po yung makakaila. Kitang-kita po yun ang tao. Sa aura natin, sa itsura natin, pag pinagpala tayo ng Panginoon, saan po ba? Sa panlabas nating anyo, sa panloob nating anyo, tapos sa ating mga asset, makikita na tayo pinagpala ng Panginoon. Magsisimula po yan sa pagmumuhay natin sa salita ng Diyos. Sabi nga ni Nico, ito po ako ngayon, aling pa naman din sa devotion, sa prayer, sa pag-aakay ng kaluluwa, yan ang aking katikat. Diba? Nakita niyo ang pagkakaiba na. Pinagpala na siya ng Panginoon. At dahil yan, yung mga pagpapalang, sa atin kasi iba, pag sinabing pinagpala, nakaisip tayo sa material. Pagka nakakita ka ng, si Jun, may kotse, pinagpala siya, hindi po doon nagsisimula. Saan niya nagsisimula? Sa ating pagkatao nagsisimula. Siyempre, pag maayos ng tao, kasi hindi posible magkaroon ka ng gano'n, ng 4 wheels. Okay. Amen po ba? Doon tayo nakatingin sa mga material na bagay. Hindi dyan. Ang tunay na pagpapala nasa dito sa atin nagsisimula. Kung paano natin pinakinggan at pinamuhay ang salita ng Diyos. At yung pinagpala ng Panginoon, ikaw na mismo din magsasabing, ikaw na magpapatunay na pag nasa Panginoon ka talaga, siyempre, pag nasa Panginoon ka, mawawala lahat ng mga bagay na masama sa ating pamumuhay. Tulad ng bisyo. Isipin mo lang kung maninigarilyo ka. Nang araw na maninigarilyo, ang inuubos ko sa mga hapon, 2 kahan ng Marlboro. Kano ba ang Marlboro ngayon? Yung naninigarilyo ko dyan. Bigla may sumagot. Alam mo pa kung magkano naninigarilyo ka pa? Walang sumagot. Ibig sabihin, wala na naninigarilyo. Magkano ba ang isang kahang Marlboro ngayon? Kulang-kulang 100, hindi yata. Kasi ako nung tumigil ako, 40 pesos lang. Nung panahon ko, 39, 35. 23 na agad ko noon. Minsan, mamahalin pang sigarilyo ko, blue seal na danggil. So, bumibili na ako ng sigarilyo na pampatay ko sa aking katawan. Nagbabayad pa ako. Itong klase ngayon, naghahanap ka ng kamatayan, nagbabayad ka pa. Diba? Kuninta ko po yun sa edad na 23, yung 2 kaha bawat isang araw. Kininta ko yan, 2 kaha sa maghapon. Tapos sa isang buwan, ilang kaha naubos ko. Di, mahigit 16 kaha. Paki-pakiti pa lang. Tapos kininta ko kung magkano isang buwan, laki. Pagkatapos kininta ko isang taon, ang laki-laki. Tapos kininta ko yung 23 na taon kung paninigarilyo. Ay, kininta ko nagulantang ako. Kung pinili ko pala 2 bahay sa 2 sasakyan meron. Yun ang ginasta ko. Bakit? Wala kasi akong ulog ganoon eh. Kung alam ko lang, hindi ko na inipon yun. At least may 2 na akong bahay, may 2 akong sasakyan. Di sana yung pangasawa ko, hindi si Pastora. Kasi mayaman na ako nun eh. Hindi ko. O di ba? Lang may plano ang Panginoon eh. So makikita niyo mga kapatid, nakwento ko lang na pampalain ka talaga ng Panginoon kasi bakit? Mawawala yung mga bagay na maagaw ng iyong kabuhayan. Hindi lang yun. Pag sweldo ko niyan, pero kung sweldo ako, kada kinsinas katapusan ang sweldo. Kumikita po ako ng mahigit 20. Pinakamababa ang 20. Dahil ako ay sculptor ako. Ano ko eh? Woodcarvers ako. So, pag sweldo, ang kinakain namin sa kantin, puro utang yun. Kami may hawak ng listahan. Di ba? May listahan. Ginupit bang yung kahan ng sigarilyo, ginupit, doon ililista ng lista natin. Pagkalista, kami nga hawak ng aming listahan. Ganun sila katiwala sa amin, sa grupo namin. Kumukwenta po yun, umaabot po ng mga mahigit. Kulang 2,000 po yun. Sa kain lang. Kain ko lang. Utang. Pagkatapos ng sweldo, pagpalit ng magtatrabaho na naman, utang na naman ulit. Wala na naman pera. Bakit? Nauubos sa nauubos sa, alam niyo na,
Yung biglang, yung mahabang lamisa, maraming barkada, pagkatapos inuman. Ubus. Isipin mo yung kung naipon ko yung araw, naku po. Naisip ko na lang ngayon, nung ako pinagpala na ng Panginoon, na nasa Panginoon ako, nasabi ko, sayang lahat ang pinagpagulang ko ng araw. Pero hindi mo huli, nasa Panginoon naman ngayon. Pwede ko i-apply ko ngayon. So ngayon, pagka-budget, sasabihin ng asawa ko, magastos ka! Kung ano naman ino-order mo? Sabi ko, ba nga ino-order eh. Di ba? So mga kapatid, napakahalaga natin na maunawaan natin ito. Ang Bible nagtuturo, diba, sa ID, tinuturuan tayo ng paano mo. Alam nyo na yung budget pa, ibig sabihin, alam yung gastos. So nagtuturo ng pagsasaayos. At pakita nyo yan, ito lang talaga nagtuturo. Kaya tama si Lord. Kaya pala sinabi ng Panginoon, mapalad, higit na mapalad, ang taong nakikinig sa salita ng Diyos at isina sa buhay. Ano lang ibig sabihin ng nagsasabuhay? Sabi ng Panginoon minsan, sabi niya, yung mga taong nakikinig sa Kanya, kasi pwede kang makinig. Sabi sa Bicol, nang nagpipreach si tatay, habang nagpipreach, meron doon nakaupo, nakikinig naman. Ang sabi doon sa Bicol, nagdadamog ngaya, pero dahil nagtutubod. Ibig sabihin, nakikinig naman daw, pero ayaw lang sumunod. Iyon ang ibig sabihin nun. Si Kulano ngaya, nagdadamog yan, pero hindi nagsusunod. Ang ibig sabihin sa Tagalog, na nakikinig naman, pero ayaw lang niyang sundin. Yun po yun. Kaya meron ganun eh. Kaya sabi doon, nakikinig at sumusunod. Sinasabuhay ang salita ng Diyos. Tinutupad niya. Meron talatang Panginoon yan eh. Nabasa niyo na ba? Kung hindi pa niyo nabasa, basahin po niyo. Sinasabi ng Panginoon, nasabihin ko sa inyo, hindi lahat ng taong tumatawag sa aking Panginoon ay papasok sa langit. Kundi iyon lamang mga tumutupad ng kalooban ng Amang sa langit. Alin yung kalooban ng Amang nasa langit? Nagsulat dito eh. Paano mo gagawin? So hindi lahat na nagsabing, Lord, Lord, Lord. Hindi sabihin hindi lahat ng tao, religious people, may mga pininiwalaan something na akala nila dadalhin sila sa langit. Hindi lahat. Even sa churches na mga born again, even sa atin, na tumatawag kayo ng Lord, nakikilala si Lord, pero hindi naman ginagawa, pinamumuhay salita ng Diyos, hindi pa rin papasok. Kasi ang sabi, yun lamang tumutupad. Sabi niya sabi, tumutupad. Ano ibig sabihin ng tumutupad? Isina sa buhay ang salita ng Diyos. Sila lang talaga ang tinatawag na mas higit na mapalad o pinagpala ng Panginoon. Gusto niyo ganun buhay? Ganyan lang po kasimple. Kaya si Lord, ang galing ni Lord pagtagtuwid ng buhay. So sinabi ni Lord sa babae na oo, pero mas higit na pinagpala ang mga. Napansin niyo ba na minsan na nangaral siya at napagsaksikan ng maraming tao? Dumating ang kanyang ina, si Maria, at ang kanyang mga kapatid sa laman, na mga lalaki at mga babae, at sinusundo po siya. Kasi sinasabi ng mga tao na nasisiraan na po daw siya ng ulo. Kaya ang ginawa po ng mga pamilya, siyempre alam mo ng pamilya, tingnan nga natin kung tayo nga natin, i-check natin kung nasisiraan mo talaga ng bait. Kukunin nila si Lord. Pero hindi sila makapasok. Kaya may pumunta kay Lord binulong. Sabi niya, Master, nandiyan po yung inyong nanay at mga kapatid. Tapos sinabi ni Lord, sino ang aking nanay at mga kapatid? Itong mga nakikinig. Ito ang aking pamilya. Sino daw ang pamilya ng Diyos? Ang mga nakikinig at namumuhay. Kaya sinabi ni Lord sa ibang talata na hindi lahat ng tumatawag, Panginoon, papasok sa langit. Sino lang papasok? Kundi yung mga taong nakinig yun at tumutupad na kalooban ng Ama nasa langit. Kaya sinabi ni Jesus Christ na, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos mismo, siya mismo, ay kailangan ng mga pumuhay. Kaya ngayong umaga mga kapatid, walang ibang paraan. Ang pagsukat ng pagpasok sa langit ay yun. Ang pagsukat ng pinagpala ng tao, malalaman sa ating pagtupad sa salita ng Diyos. At saka, pag tinanong tayo, ano sekreto mo?
Madali mong sabihin, halika. Ako, pag tinanong ako, anong sekreto mo? Ngayon, halika. Ayan. Ukulatin mo ang Bible, hanapin mo yung Matthew 6:33. But seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added kayo. Paliliwanag ko sa inyo ng malalim yan. Kung bakit mga ganito. Iyan ang aking sekreto. Ang kingdom ni Lord, ang pagsunod sa kanyang katwiran. Ang tanong, sabi niyo, ano naman po, nag-isipan naman ako linggo-linggo. O nag-isip ba ka nga? Ang tanong, yung bang naririnig mong salita ng Diyos, yung pinababasa mo, ina-apply mo. O, dahil dito sa atin, ang basen natin sa atin, di ba, narinig, nabasa nyo sa akin sinasend sa inyo na quotation. Ano sinasend ko sa inyo? God said, ayon sa Old Testament, money is a test. Sa Tagalog, sinabi ng Diyos, ang pera ay pagsubok sa inyo. So malalaman mo kung ang tao ay sumusunod sa salita ng Diyos, pagdating pa lang sa pera, malalaman mo kung sumusunod hindi. Amen. Diyan pa lang. Kaya nga yung mga leaders, yung mga disciples ko, pinapalab ko yung tinetest, yung monitoring, yung daily bread monitoring. Meron akong binigay sa kopya niya. Test po yun sa inyo. Malalaman ko kung ginagawa nyo hindi. Kasi napakinggan nyo sa akin yun. Nasa Bible yun. Ngayon, malalaman ko kung pinapractice mo yun o hindi. Di ba yung mga disciples, tinatanong mo kayo kung ginagawa nyo? At sabi mag-asawa, yun ang tinitingnan po namin. Kung ginagawa nyo yun, pwede kang pagkatiwalaan sa ministry. Pag hindi namin ibibigay ministry because money is a test. So yun lang mga well-monitored na mga manggagawa ng Panginoon, mga disciples, ang pwede sa ministry. Yung mga pagkakatiwalaan sa pera. Sa church, diyan ang basihan. Napansin nyo? Si Saperias at si Ananias, hindi mapagkatiwalaan sa pera. Kaya namatay sila. Dahil namusong sila sa Espiritu ng Diyos. So ang pera ay malaking sagabal kapag hindi tayo doon mapagkatiwalaan. Sa pera lang, kung hindi natin may apply ang salita ng Diyos, hindi tayo mapagpala ng Panginoon sa lahat ng bagay. Kasi money is a test. Anong sabi ng Bible? 1 Timothy chapter 6 verse 8. Sabi niya, for the love of money is the root of all kinds of evil. Hindi sinabi doon na ang pag-ibig sa salapi, ang salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sinabi, for the love, ang pag-ibig sa salapi, ang ugat ng lahat ng kasamaan. Pero ang pera ay hindi sinabing ugat ng lahat ng kasamaan. So anong ugat? Anong ugat ng kasamaan? Yung pag-ibig mo sa salapi. Yung pag-ibig ng tao sa salapi, ang ugat ng lahat ng kasamaan. Kasi mahal mo ang pera, ano mangyari? Iwanan mo ang lahat. Puro lang perang tatak na iisipin mo. Pero kung isa kang nakikinig sa salita ng Diyos, ang pera, hayaan mong pera niya. Hayaan mo lang yan. Pera lang yan. Ikitain natin yan. Ibig sabihin, hindi mo malang salapi. Ang salapi ay gagawin mo lang na tools. Yan, gamit. Maraming tao ang nahiwalay sa Panginoon dahil sa pera. Because, ano yun? Love. At kapag mahal mo ng pera, lahat ng klase ng greediness mapupunta sa iyo. Ano yung ibig sabihin ng greediness? Kasakiman. Kaya nga mga mayaman, lalo silang yung mayaman, dahil sila ay greed. Gusto nila puro income. Walang lalabas. Pag wala sa Panginoon. Kaya yung mga mayaman na nasa Panginoon, natututo sila. Kaya, balance ang kanilang kayamanan. Sino nakikinig kay Singkitan? Si Singkitan po ay Christian. Ang mananampalataya. Nagtuturo po siya. Sinisiran po niya. Sino nagkilala kay Merang Kimbaw? Mayaman po siya ngayon. May mga lalagyan po siya ng mga kung saan
pag-release ng kanyang pagtulong sa kapwa. Kaya lalo po siyang pinunod ng Panginoon. Nag-practice po siya ng salita ng Diyos. So pagpapalalimin po natin ito, ayon sa salita ng Diyos, ang blessings ay wala lang sa, hindi lang sa pakikinig, kundi kung paano natin i-apply yung ating napakinggan. Ang iba kasi, pag napakinggan, lalo pag pastor, makikinig ang pastor, lalo pag mga tapos sa Bible School, pakikinggan ang message mo. Isusulat lahat ng tama at mali mo. O questioning po niya. Hindi po niya i-apply, kaya hindi po siya pinagpala. Mas maganda po yung pastor na napakinggan niya dahil salita ng Diyos yun, aalamin niya kung anong konteksto. Pag nalaman niya kung anong konteksto at nakita niya, i-apply niya agad. Tulad sa akin, ganun po ang ginagawa ko. Pag mayroong nag-preach, isusulat ko ng talata, babasahin ko po yun, hindi na po yung context. Tama naman siya. Dapat i-apply. Pero pag nakita kong mali ang context, ligaw, sasabihin ko mali. Hindi pwedeng gayahin. Labas sa salita ng Diyos. So kaya pag sa loob ng salita ng Diyos, prinsipyo ng Diyos, dapat gawin. Ang tanong ko, mga kapatid, kahit sa pera lang, prinsipyo ba ng Diyos ang ikapo? May nabasa ba kayo sa Bible na pinagbawal? Ha? O ano dapat gawin? Dapat ibigay. Prinsipyo ba ng Diyos ang offering? O prinsipyo ba ng Diyos yung ating, halimbawa, nag-project hagay tayo dahil kailangan natin mag-project. Prinsipyo ba ng salita ng Diyos yun? So even yung portion po na priest, so i-apply lang natin. Kaya nga si Ninong Willie, alam po niya lahat yun, pero hindi applied sa kanila. So ang ginawa niya, pinuri na lang tayo dito. Sabi niya, ako'y natutuwa. Sabi niya, nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng church na pinuntahan ko. Dito ko nakakita ng ilan daw ang offering? 4. Sana gayahin. Tingin ko aaralin niya po yun sa Bible. At pag nakita po niya, i-apply niya po yun unti-unti. So ngayon, ang tanong, pagpapalayan pa sila hindi? So ngayon, sa tingin ni Ate Gay, bilang sekretary, tinitingnan po niya yung report. Ang tingin niya, sabi sa GC, naligo po yung kanya, binura niya lang ulit. Sabi niya, sa tingin ko, pang-4 po tayo sa rating ngayon. Tapos, binasa ko, tapos binura niya kasi namali po siya ng sen. Natawa ako, namali ka, o mali ka ngayon. Binura niya rin. Akala niya, nasa disciple po siya, nasa ating GC. So ngayon, ang tingin niya, pang-4 po tayo sa rating sa buong PMC, palapakan mo natin pang-4. Nasa bundok, o 32 nga lang, 34 na. 34 lang record, pero pang-4 sa buong PMC. Sa tingin nyo, 33, 34 pa lang. Ay, pag umabot tayo ng 60, 90, 100 na, sa tingin nyo, lahat yung nag-a-apply ng ganyan, malalaman ba natin sila? Malalaman natin sila, magiging number 1 tayo. Ano ibig sabihin? Pinagpala tayo. Dahil bakit? May in-apply natin ang salita ng Diyos. Ginawa natin. So ngayon sila, hindi ginagawa. Ikaw po pangalan, laban na eh. Lahat na may sungay na sa church eh. Ayaw. So, yung pastor gustong magpalain, pero ayaw mag-preach. Ang problema lang, sa pastor pa lang eh. Alam nila na sa Bible, takot silang i-preach kasi bakit? Magmumukhang pera daw siya. Sabi ko, tungkulin mo yun eh. Kapag hindi mo tinuro yan, ninanakaw mo yung blessing ng mga tao kasi hindi nila gagawin yan eh. So anong nangyayari sa kanila? Wala silang mapapakinggan, wala silang i-apply. Paano sila pagpalain ng Panginoon? So yung blessing na yan, hindi para sa iyo, kundi para sa kanila. Ng mga tao magkiling na, to those who hear, in-apply the word of God, i-bless talaga ng Panginoon. Tuto pa rin ng Panginoon. Salita niya yan, hindi na salita. Salita ng Diyos ito na kapag ginawa, mag-grow sa atin. Tingnan po ninyo. Estimate pa lang natin yan. 34 pa lang tayo. Habang lumatagdag tayo, the more na nag-a-apply ang lahat, unti-unti, kahit pa unti-unti lang, percentage lang yan, makikita nyo, pag pinagsama-sama natin yan, sabi ko sa pamangkin ko, okay, magnegosyo. Kasi kung magnegosyo ka, kahit kunti, basta marami, okay yan. Sabi ng Inchik. Kahit piso lang yan, basta marami, wala, sabi natin, piso nga lang yan, pero 1 milyon naman, okay hindi. Okay, sabi ko na, magandang business, kahit kunti, basta marami, okay yan. Amen po ba? O ano, gusto ka na magkano araw mo? 500, 600, 700. Negosyo ka.
kita ka naman ng 1,000 o 5. O, kunti, okay lang yun. Kahit kunti, basta dami. Ganun din naman, sa salita ng Diyos sa pag-a-apply nito. Nasa pag-a-apply ito. Doon lang kikilos ang Panginoon eh, pag in-apply natin. So, excited ba kayo mga kapatid? Kaya ako, excited ako sa pag-ID. Alam niyo kung bakit? Kasi pag na-ID ko ang tao, matututo siyang sumunod sa Diyos. Mapapakinggan niya ang salita ng Diyos. Ano siya? Mani-disciple siya, matuturuan ko siyang i-apply niya ang salita ng Diyos. Doon lang siya i-bless ng Panginoon. At pag ginawa niya yun, bi-bless ng Lord. Di ba? Pag na-bless siya, anong nangyari? Babalik po siya sa church. I-bless niya kasi gagawin po niya yung kanyang natutunan. Isipin po ninyo, lahat tayo dito na ID, lahat ina-apply ang salita ng Diyos. Kahit kunti tayo, malaking pera natin. Amen? Lalaki. So, pwede na tayo, tingnan nyo, imagine nyo, kukwenta ko lang ng kunting paano tayo pinagpala ng Panginoon. Ito lang bilang natin. Sinabi ko kanina, 34 pa lang tayo. 34 pa lang na ID. Tingnan nyo ha. Marami tayong nagawa, marami tayong nabili. Dati hindi natin kayang bumili. Mag-anniversary, daming gastos. Ngayon, gumawa na si atin ng report. Nakabili tayo ng generator sa Project Hagay. All in all, kasama po yung welding machine, pati yung gastos namin rin sa pagbalik-balik doon. Pati yung kibabi pa. Si Bobby nga, hindi na humingi ng pera yun. Kausa na lang sa sarili niya. Gasolina. Nasa 30. Hindi natin kaya bilhin na noon. Pero nag-apply tayo ng Project Hagay, nakabili tayo. Amen. Tignan nyo. Nung nagkaroon tayo ng Project Hagay, may nag-send, pare boy, sabihin mo nga sa akin kung paano makakatulog. Diyos mismo nagpapadala kung paano makakatulog. Kasi nakita nila yung Project Hagay. Ano ba yan? Hagay mo yan. Hayahay ba yan? Hindi, hayahay ka talaga pag natutunan mo itong gawin. Nasa aklat ng, kung gusto mo pre, makita pare boy, basahin mo aklat ng Hagay, makikita mo Project Hagay namin. Okay, maganda. Ano bang gagawin dyan? Gagawa kami ng gate, paki-picturean, paki-commute, kung magkano. Sabi niya, magkano pala ganyan? Parikoy, ang halaga lahat ng materialis, wala pa ang labor, 15,000. Okay, sabi niya, paano ba kung magpapadala? Sabi ko, ikaw, anong kaya mong padala dyan? Sabi, through Gcash lang ako. Okay, sige, may Gcash naman si Mrs. Okay, transak agad ng 15,000. Unang pinadala, try lang muna sa 1,000. Akala ko, ay, 1,000 lang pala. Ay, sabi ko, 1,000 lang namin pala. Maya-maya, padali ka, 14,000. Yung pala, testing lang muna kung papasok. Talino din, no? 15,000. Sabi ko na, eto na, 15,000. Bigay ko na agad sa treasury, sa nagkahawak. So, napansin niyo yung kumpare ko na sa Qatar. Dati, ano lang siya dun sa Qatar? Yung lifeguard sa swimming pool ng mga sundalo ng Qatar. Kumbaga sa Karami o Aguinaldo, may swimming pool. Siya ang lifeguard. Alam mo yung kung ano na siya ngayon doon? Bumbero na siya ng Qatar. Legit. Inangat ng Panginoon. Actually, sa devotion ko araw at gabi, kasama ko siya sa pinadadalang ko. Lagi naka-heart. So makikita mo yung mga kapatid, ang sabi niya, lahat pa rin ang tinuturo mo, ina-apply ko. Kita mo, nandito pa sa Pilipinas ang nagtuturo. Nagsimula lang daw sa pagtuturo. So mga kapatid, nasa pag-apply ng salita ng Diyos kung tayo i-bless ng Panginoon. Pag ginawa natin ang salita ng Diyos, pabaguhin din ng Diyos ang kapatid sa buhay. Walang tao na kinig sa salita ng Diyos na sinabuhay ito na hindi nagbagong buhay. Sulat mo niya, itatak niya sa notebook niyo. Walang taong nakinig sa salita ng Diyos at ipinumuhay ito na hindi nagbagong buhay. Babaguhin nyo ang ating buhay. Ilalagay tayo doon sa magandang kalalagayan. Balikan po natin yung Deuteronomy 28, yung magpapalat sumpa sa mga Israelita. Ipinapakita lang po doon kung anong blessing mayroon. At pinapakita nyo doon kung anong meron doon sa mga ayaw sa salita ng Diyos. Matindi po talaga. Kaya pag sinunod natin ang salita ng Diyos at pinamuhay natin yan at nagkaroon ng resulta sa buhay natin yan, mapapakanta ka talaga dyan. Magiging masayang buhay mo at masasabi mo dyan talaga, ako lang tinutugtog na yan na, mapapa-thank you Jesus ka talaga. Pwede ka talaga sabihin, thank you Jesus.
Napakahalaga talaga. Kaya mga kapatid, sa bagay ito, wala po ako ibang dala sa inyo ngayon na bilang minsay ng pasalamat sa Diyos sa pati sa atin, kundi yan. Ang susi sa pagiging pinagpala ng Panginoon ay nasa pakikinig o sa devotion, sa pakikinig sa salita ng Diyos. Kaya, yung pa sa devotion mo, nakakapakinig ka ba? Siyempre po, pag binasa mo ang salita ng Diyos, pag-i-speak ang Panginoon sa iyo. Magsasalita ang Panginoon sa iyo kasi salita niya yun eh. Hindi niya ipapabayaan uwi na walang dalang bihag. Walang dalang accomplishment. Sinabi ko sa Isaiah yan, hindi uuwi ang salita ng Diyos na preach na walang dalang accomplishment. Laging mayroong accomplishment. Parang minsan, nagsawa na ako na ba? Ayaw ko na magturo, ayaw ko na mag-preach kasi parang walang nangyayari. Pero sabi ng Isaiah, hindi uuwi ang aking mga salitang nabitawan ng walang dalang accomplishment. Ang nilagay nga po sa King James Version, walang dalang bihag. Kasi ang salita ng Diyos parang pagsalakay na uuwi may dalang bihag. Sa ibang salin, ang salita daw po ng Diyos na naihaya o na-preach ay hindi uuwing walang dalang accomplishment. Kaya kung kayo nagsasawa na mag-share ng salita ng Diyos, wow! Kasi pag binitawan mo yan, pagbalik niya, may dala siyang accomplishment. Mayroon. Actually, huli ko nang kinausap yan. Ang kinakausap ko talaga yung lalaki. 2 times kong kinausap. Pangalawang kausap ko, ano ba, willing ka bang ano ka din sa'yo, stay mo sa akin, ID? Hindi niya alam kung anong ID. Basta doon mo na lang malalaman niya. Pag-aaralan na po natin yung salita ng Diyos, kung paano mag-inubliss ng Panginoon, kung ano yung mga dapat gawin, ganito, so on and so on. Pumayag po siya, basta Merkulis lang, umagawa. Tapos pangatlong kausap, yun na. Pagdating ng Merkulis, bahala ka na doon. Pagdating ng Merkulis, tawag ko sila, nandiyan na sila. O yun na. Mayroong accomplishment. Pagdating ng araw, pag nahubog siya, isa na yan sa tayo dito. Pag naging ayos na siya. Naman yung mga kapatid. So, ang Word of God, pag pinagpala tayo ng Lord, ginampay natin yan. Yung kung masasabi ikay, pinagpala. Ngayon, sabi mo sa katabi mo, pag pinamuhay mo salita ng Diyos, pinagpala ka talaga. Ngayon, ang tamang sukatan natin ngayon sa mga tunay na pinagpala. Saan? Sa ating pamumuhay. Kung ina-apply natin. Sa akin bilang pastor, sa disciple, magkakaalaman tayo kung talagang tayo pinagpala ng Panginoon. Sa inyong monitoring, malalaman ko po yun. Ang pinaka-well-known dito sa church natin na pwedeng parangalan at batiin, sininang nila. Hindi pumapaltos yan sa kanyang daily bread monitoring. Araw-araw yan. Pag tininan po niya kanyang blessing, devotion, yung tinype niyang devotion, yung kanyang sinulat sa notebook, pagkatapos yung kanyang daily bread monitoring, sinisave niya. Kita yan. Kaya tingnan niyo si Nina, pinagpala ng Panginoon. Hindi magtatagal, sabi ko nga, dinigin ng Panginoon yung kanyang mga panalangin. So kaya ngayong Abril po, lahat, matapos natin lahat ng hindi pa na-assess, yung mga disciples at yung mga magsisession na ng equippers, kailangan po natin gawin din ngayon para kami naman mag-asawa makausap. Kami matagal lang inihintay doon sa aming na titrain din sa amin. Ano na nga kami, pinapagalitan na kami. Ay, siyempre, kami ang sagabal, kami ang mabagal, mga sa pagkilos. Ang dami niya sinasabi, kapag mabagal ka sa pagsunod, magiging mabagal din yung maaaring maging mabagal din yung mga disciple mo. Kaya sabi ko, mabagal yung mga disciple. Kaya mabagal din kami. Kaya kailangan namin bilisan para mabilis din kayo. Pinagpala ba kayo ng Panginoon ngayong umaga? Amen. Sana po naintindihan natin ang mensahe ng Panginoon na sa pakikinig at sa pagsunod. Alalahanin po nyo lagi ang salita ng Panginoon. Hindi lahat ang pumatawag sa kanyang Lord, Lord, Lord. Sabi niya, ang mga tunay na pinagpala, ang masalangin, kundi lamang mga nagsisipag-tupad o namumuhay sa salita ng Diyos sa kalooban ng magiging masalangin. Ang mga masalangin. The only Father. Panalangin tayo. Thank you, Father, sa iyong mga salita.